station. 41 na lang hanggang 42. Kasi nawala na. Wala na. Naubos na. Ganun. Ganun. Kaya ako, wary ako sa paggobyerno. Mas mabuti pa, itong opisina na ito, one big office, maraming computer, tapos maraming researcher, tapos lahat ng buong mundo study. Bibing ka na lang. Huwag kang kumuha ng lowest bid kasi pag lowest bid, parating ka na. Doon ka kukuha dito sa email na basta 100% dito basta in its totality ang participate. Dito ka magkuha sa mga 40. Kasi huwag masyadong ambisyoso dyan, pababa. Ka lang pababa, pagsak talaga yan. Kasi magbibid yan. Ito mga bidder, magbibid yan. Ito yung amin. Yan. Lowest bid. Ano ba? Tatapusin namin yan ilan ang hiram natin? Ilan ba yung ayusin? Ilan ba yung Korean? Ilan ba yung hiramin natin ito? Putang ina. Paglabas-labas na. Tatapusin namin yan 3 years. Kung matapos man ng 3 years, pagdaan ng bagyo, wala na. O kung matapos man, hindi 3 years. Mga 6 years. O tapos na yung project. But in the meantime, along the way, yung funding hanggang from yung original would only be good for 5 years. Hindi na matataposan. Without an additional funding, wala na talaga. Yan ang karamihan sa gobyerno. Kaya pala siguro hindi binanggit ni Pangulo kung ilang metro yung inusad na subway. Kasi sinabi naman na malalim na yung hukay. Sinabi naman malalim na daw yung nahukay nila. Pero ano pa ba yung nagbanggit siya na railway system. Sabi niya parang may railway renaissance. Oo, sinabi niya yun. So nabanggit nga dyan yung subway. So, umusad na daw ng ilang metro. Ayun, loud significant accomplishments in its tunneling works. Sa puntong ito, katumbas na ng 3 hanggang 6 na palapag ang lalim ng nahukay. At tuloy-tuloy na umuusad sa susunod na estasyon. So, notable, sir, walang binanggit kung ganong kalayo pumunta. Nabanggit yung lalim. So, hindi yan gaano kalayo na ang natapos mo. Hindi tayo we're not digging for a treasure. Tsaka kung matatapos ba sa administrasyon mo, kung mabubuksan ba yan o ma-ooperate ba yan? So, unang, hindi treasure hunting ito. Ano naman? Alam mo, ang nakakalungkot dyan, binanggit yung Bicol, binanggit yung North-South, pero meron kasi isang big ticket project na sa panahon ni PRD na yung Mindanao Railway. Wala dyan. Yeah, Mr. President, do not feel insulted. Do not feel about it. Lahat tayong dumaang sa presidente sa itong Republika ng Pilipinas may kasalanan. Hindi itong mga ganito. Maganda tayo sa announcement. Iyang railway na hanggang Bicol, hanggang Sus Maria Josep. Magbili ka na lang dyan sa Toyland ng train na maliit. Mas gagana pa yung
Mas mabilis aabot yun, sir. Hindi, paikutin mo lang dyan sa mag-imagine ka na lang muna hanggang sa panahon na Pero sir, curiously, yung Mindanao rin, sir, nung umalis kayo sa opisina, ready for ano na yan, parang contract Yes, signing na oo. lang po ang kulang. Natapos And, na ano lang. groundbreaking yun kasi ang Mindanao has been ready for a railway for decades na. Meron talaga siyang daanan, meron siyang na-prepare na yun. Nakalatag na, Panahon oo. pa yata ni Marcos Sr. ah, Meron ng right of way yun, meron ng kasi may anong natin is may awarding na ba? wala pa sir. Doon talaga problema. Doon. Yun. Pero, Doon. Doon ang kaya hindi Kaya hindi pa nabanggit. kaya parang namatay siya, na-shelve siya. Pero sayang because ang ambition is makover ng rails ang buong bansa. Hindi, tsaka sayang dahil tumakbo na yung 2 taon niya. Oo nga, no? Oo. 2 taon Pero niya. matagal-tagal pa naman. I hope that makaumpisa lang naman tayo siguro, Mr. President, where would be the terminal be located? Ito yung, sir? Tagum, ano to eh? Digos? Oo, Tagum to Digo. Tagum to Digos. From Yung start ng Tagum, the next municipality is Panabo. Then Panabo, you have the Davao City. Malawak itong Davao City. Ha? Yes, Yes, sir. malaki yan. The Pinakamalaki. biggest Of Santa Cruz. A little over, I would say, baka abutan ito ng mabutan ito ng ng Naalala ko, sir, nung the time. resurrection of Christ. Sir, naalala ko kasi nung time nyo, nung lagi kong kausap si Secretary Artogade, kung natuloy itong Mindanao Railway, it will be the biggest infrastructure project Yes, of the country. Malaki. May eclipse na yung subway. Subway is 800 billion, correct. yung Metro Manila subway. At that time, nung inano yung subway, that was the biggest. Pero nung kinoconceptualize ko yung Mindanao Railway, sinasabi nga na kung yan may execute, it will be the biggest. And it's long overdue. Oo, dapat nga isa sa unang... Mindanao should have its Okay, you want it done, maybe a little bit expensive. Kung wala Pilipino ang bidding, diretso mo na. Ikaw, see ito or Mitsubishi, you can build it. I will pay it in 25 years on ganitong installment. So you start. Yes. So, it can Willing be naman, done. I think willing naman yung mga partners natin like Japan and China. Oo. China. Sir, ang China, ang Indonesia ngayon may high-speed railway na. Oo. Gumagana na. China has always been very interested in helping us. But alam mo, yung geopolitical atmosphere, lalo na sa itaas, ilan lang daw dumadaan diyang presidente na kasi mahalata ang sa Amerikano talaga. If you are for China, then they would say that you are anti-American. Yes. Hindi nila matanggap yung neutral ka. So yan ang mahirap na So, Parang bipolar. big stakes. Ang Amerika walang may tulong na gano'n. America does not have the money to fund it. Wala. It's only China or Japan. Pero sila na lang, ibigay mo sa kanila, then bayaran natin ng ilang taon. So there's... I think, sir, yung Mindanao Railway, ready na yata ang Chinese funding nun eh. Yes, it Noong was. time ni Secretary Togade. So, yun yung... Yun nga, doon na, no? Missed opportunity na. Kumbaga. Yun, dapat kasi rin napag-usapan na yan even before.
sana di yung negotiation stage, yung shadow government mo, may mga proposals na para mapag-aralan na once pag nakaupo ka dyan, if you're a shadow government, tapos naupo po ka na maumpisa na kaagad so that at least kalahati. You mean by in transition team? Parang gano'n. Okay, sige po. Tama. I get it. Yung sa bago kayo uupo, yung transition Yes, team, may kausap na sila. Para yung continuity. That is why you should separate really the economic sector from the political side. Dapat itong presidente huwag makialam sa projects dito. Dito, ilagay mo lang lahat yung mga bright nating mga anak. Mamili ka lang yan. Sa lahat, maraming eskwelahan yan. Maraming bright natin mga anak. Ilagay mo lang dyan yan sila lahat. Dito yung mga politiko. Dito lang yan sila. Huwag silang makialam dito sa yung economic plan talaga. Yung long range plan, huwag pakialaman ng presidente yan. Yun ang dapat. Sa totoo lang, sir, isa sa mga factor ng panalo ng napakalaking mandate na binigay ng taong bayan kay President Bongbong Marcos is because yung pangako niya na continuity. Oo. Na sabi niya na itutuloy ko yung mga nasimulang proyekto ng Duterte administration. So, yun yung yun yung dahilan kung ba't siya nanalo at malaki ang binigay na tiwala ng taong bayan. Sumabog kasi yung transformer along the way. Pinaputol. Saan banda?